notice natin, di ba, mga EXP, mga roamers, sila yung mga nagpapakita sa river. But Falcons are very quick to punish those kind of rotations kapag meron sila ng overloading amount of stun. So yung Arlot nga tulad nung makukulit na ganun ay pwede rin natin makita kay Flap. Kahapon sa interview, pinoint out niya na mismo na bagay sa personality niya yung hero na yon. But going into the bans, Kalea, Harley, tapos Gwyn sa kabila. Parang dito pumapasok yung sinabi ni Sean kanina na may inihanda sila composition against Falcons. Na-mention niya yun kanina nung may message siya up against kay Haji yung harapan nila. No? So, ang target nila would be Kyle. Tinatanggalan nila ng options for the first pick kasi these are heroes. Okay, inopen si Arlot. Third ban, would this be a Zushin or ibibait nila yung Zushin Tingin pick ko, to Falcons? open na nila dito yan. They might just pick up the Eve and the Claude eventually. At yun yung nakikita ko ang game pattern dito para sa Twisted Minds. And of course, yung glue. There is a chance na ang Falcons ay nakawin yung glue na yun kasi tumataas na kayo priority. Pero kung na-open yung Jushin, sobrang hirap mag-pass up doon sa isang Jushin. Knowing na napakalakas ng priority doon sa may gitna. Okay. And there is the ban. Now, this is interesting. Falcons, Marcel ba yung kanilang uunahin? We saw their priority on the Marcel. Or will they go for the glue na nagiging problema ng mga top teams ngayon? Pupasok na tayo sa moment at sa era ng MLBB na sobrang daming meta heroes at parang kung ano talaga yung inihanda ng team. Parang doon talaga nakadepende kung mananalo ba sila. And gusto ko na finerge pick nila dito yung Marcel. Pinakita na nila kahapon paano nila ginagamit yan. At ang matindi, hindi nga nila kailangan ng Marcel plus may mga combo. Iba yung ginagawa ni Owen. Nanakawin nila dito yung Valentina. At hindi ako magulat kung glue din na priority dito para sa Twisted Minds. As we saw yesterday kung gaano siya ka-impactful para sa drafting ng Twisted Minds. Meron nga din mga moments na finiflex pa nila to sa EXP. So I will not be surprised if this is the glue. Okay, Claude, ang kinuha nila. In a way, yung Valentina, Wolf, ano rin to di ba? Parang advance counter on Asora in case na pick upin ng Falcons. With the next two picks, ngayon sila ang pwede mag-glue. Kasi, hindi, naka-ano na sila. Marcel. Tingin ko mag-Harley na, mag-Yison Shin sila dito. Yun yung pinipili nila sa gold lane, pang tapat dito sa isang Claude. Pero may carry pa rin kasi na available. So, Yison Shin at carry na kita ko dito na pipili na Falcons. And they might also secure yung hero na dito ni Kyle, which in this scenario, may Suyu pa Open din si Suyu. Suyu Leo Mord as well. Suyu Leo. Mga makukunat. Yung pwede nating makita dito. Pero nag-stick siya with a Suyu. Tapos Hero. Okay, na-reveal agad. Na-reveal. This will be their jungle plus of course their gold lane. Wala nang flexi-flexi. Sa kabila naman for MP, kumuha dito ng isang Leo Mord na pinag-usapan natin na parang mas bagay nga talaga dapat sa Falcons. Pero sila, siyempre, gugustuhin nilang labanan sa early game pa lang dito ang Team Falcons. Yung question ko dito is, ang Suyu ang pinipick after ng Leomord. Yun yung pang-counter eh. And nagulat ako dito ng Twisted Minds, pinili pa rin yung Leomord afterwards. Imagine na, yung kanilang gold lane, lugi na doon sa Yison Shin. Tapos yung jungle pa nila, inilugi pa nila dito sa kanilang jungle to jungle matchup. Of course, hindi naman yan outright na counter na heavily countered si Suyu. Masasabi ko mas malapit yung pagka-match ng Leomord at ng Suyu. Kaso yung Yison Shin and the Claude, doon sila malugi. So all I'm saying is, first 3 picks pa lang, lugi na agad dito ang Twisted Minds. So parang at dito lumalabas kung eto ba talaga yung inihanda nilang composition. Baka nga talaga tiwala sila dito kay Coach Bonjan. Yun nga And sa tingin ko kasi, kaya rin napakuha na ng Leomord si Twisted Minds. Kasi nag-ban sila ng 2 junglers on their first 3 bans. Nag-secure na ng Suyu. Pag pinag-second phase pa nila yung jungle pick, malamang ibaban na yung Leo Hindi na yan tatagos. Napakababa pa naman ng choices natin sa jungle ngayon. Wala na talaga. Kahapon si Carl naglabas ng Lancelot kasi sabi niya, maganda dun sa comp nila, di ba? Pero ngayon kasi kailangan talagang lumaban dito ng Twisted Minds sa early game. And yung early game na to, pwedeng maiwasan kung hindi nila ibibigay yung Selena kay Haji. Wolf, anong thoughts mo dito sa Selena ba na to? Nakita natin to the other day. I'm just looking to my to some of my data dito. Pero nagulat din ako na ito yung mga bunot kapag Valentina yung natira. Kasi nga naman, Valentina hates playing up against his hero. Maganda rin siya pang leash kung sakali. At meron siyang synergy with the Marcel, di ba? Dito natin Golden Hour, sobrang daling ipatama ng mga pana dito ni Selena. What I'm seeing right here is kulang sa kunat yung side ng Team Falcons.
posible ata dito mga Phoveus, yung Alice, Yura ba ni... Alice is- Yura. Parang Alice yung the best option kaso magbibigay sila ng magandang ultimate sa isang Valentina. So, baka Uranus ang matira. There's that blue ban. So, Twisted Minds, pwede na silang mag-focus na lang din dito sa Arlott or if they want to snatch that away from Falcons. But Phoveus. Phoveus sa kanilang pinrioritize. So, imposible na mag-Sora dito yung Falcons. Ito yata yung game na hindi na mapapansin yung Sora. Alice ata no? Alice Yura. Parang Alice or Yura. Yura yung better. Parang for ayaw me. mo ring mag-Arlott dito kasi mas binigyan mo pa ng Oo, option final yung slash pa. Valentina. Oo. Diba? Unless magano sila, Hylos Alice. Ang lakit nun. Oh, sorry. But Kaso, they need kailangan nila mid lane na eh. Kailangan ng magic damage din. Anong Kimi. options dito? Kimi, Eve. So, knowing Falcons, baka magano pa sila dito, mag-Lilia. Wow. But the Zetyan is better. I think siguro Zetyan plus Alice maganda. Kung mag-aalis sila. If not, then they go for Lilia and Uranus. Pwedeng ano naman, no? I-overload na lang nila ng options. Barca. Dito, itong Okay. si Sean. Pero there goes the Alice plus the Farsa. Naparaming ang options ni Sean. Mamaya kung ano yung kopyahin niya with his ultimate. Pero there goes the Khalid. Sobrang tagal nung Khalid na yun. Normally, kinokontest talaga to. Early phase pa lang. Nakikita agad natin to. Pero kayo, mga super fans, you can scan the QR code and correctly predict the match winner para makatanggap kayo. At may chance kayong manalo ng 1,000 MLBB Diamonds. Kasi ako, personally, parang nahirapan na ako mag-predict Oo. sino bang mananalo dito. Kasi sa matchups pa lang, parang alam mo may pinaghandaan talaga ang isa't isa. Masasabi natin sa first half, sa first 3 picks, lamang si Falcons eh. Pero bandang dulo, medyo nakabawi-bawi itong Twisted Minds pagdating doon sa kanilang pagpili ng Khalid plus the Phoveus. Andyan yung kunat, andyan yung late game potential. Pukpukan malala ang mangyayari sa first game pa lang. My gripe with this Alice pick up para sa Falcons is pinakita kung gaano ka-greedy ang mga Falcons dito sa pick na to. This is Suyu plus Yison Shin. Hindi ganun kabilis. Unless syempre mag-snowball sila na nakikita naman natin na napakaganda ng command ng Falcons in the early game. The problem is, if they get overtaken, napakahirap na recover niyan. Sobrang farm-dependent ang Falcons. So sinabi natin dun sa ating keys to victory na kailangan nilang manalo sa early game. Parang kinokontra nila yung keys to victory in a way na pinapakita ng Falcons na kaya din naming mag-late game. This combo from Falcons will be very strong in the latter portions of the game. Makikita natin dito, salpukan din agad sa gitna. Pinaparamdam din dito ng Twisted Minds na sila naman gusto nilang kunin yung early control pa lang. Kung late game kayo, edi kami, early pa lang sa amin na to. Naipagsabayan din yung kabila eh. Alam mo na may gusto silang kunin dito when it comes to the Lito Wonder, but Kyle will secure it. Ang desisyon dito ni MP The King ay mag-focus lang on to farming. And right now, parang aantayin lang talaga natin yung turtle eh. Kasi sa XP, walang mangyayari dyan for sure. Same goes dito. Kaso nga lang lalamang talaga. Naturally, lalamang ang isang YSS when it comes to the Claude laning phase. At dito pumapasok yun nga yung mga sinabi ni Wolf kanina na sa laning, sa 1v1 matchups, medyo lugi at tagilid talaga yung Twisted Minds. Pero tila ba, Wolf, parang pinaparamdam nila na kaya din naman nila makipagsabayan early game pa lang. As long as magkakaroon ng 1v1 dito at hindi magkakaroon ng external factors, siguro ang Okay. Twisted Minds ay magdedepende lang sa kanilang laruan, sa kanilang pindutan in a 1v1 scenario. But of course, mukhang maganda dito is pwede nilang i-activate ang kanilang roamer. In this scenario is Kaloy. First 4 levels, masasabi ko, lalamang dito ang isang Khalid. But the longer the game goes, magiging problema na para sa Twisted Minds. Etong kanilang Marcel. Pero parang nararamdaman ko dito sa Twisted Minds, baka kopyahin pa ni Sean etong Marcel para kontrahin ng Falcons. Golden Hour talaga ang posible nilang kunin dito na malaking tulong pagdating dun sa team fight. Pero right now, magkakaroon talaga ng sayawan dito sa unang pagong. 2 minutes in, si Flap medyo lumalalim. Wala ang kanyang mga respo. Medyo marami din mula sa side ng Twisted onto the top side. Pero mukhang nagbabasahan sila. Reset lang muna. Parang wala lang nangyari para kay Flap. Okay pa rin, bababad pa rin sila, pero sumisilip na si Ogwen. 1/4 na lang yung buhay niya. Napakasakit ang mga talon pero may flicker pa naman. Wow. That is gonna be a kill coming in from Lansu. Worth it ata yung paghabol niya, but a better air strike coming from Haji. Napakasakit din naman. That is gonna be a trade. 1-for-1. Pagong, konti na lang buhay pero si Kyle hinahabol dito si Sean. MP The King naman gusto mag-zone out pero nakakaramdam siya ng damage. MP The King might fall down. And the KDA machine will start strong. Dito pa lang sa first few minutes. And that is gonna be a turtle secured coming in from Falcons. Grabe,
nakuha na nila yung kills, nakuha na nila yung turtle, at walang naging bawi doon ng Twisted Minds. Napakagandang sustain coming out from Falcons at dahil hindi agad-agad napatay doon yung heroes dito para sa Falcons, nakaiwas pa sila. Ogwen survived long enough. Hindi na abot ng Feathered Airstrike with the Phobius. Hindi nila sobrang nakonekta with Sean and Latsu. That allowed Falcons to reposition. At anong nangyari pa doon, na bait out pa nila itong si MP The King na tinitake na yung turtle, napapunta at napadash pa at handa doon si Haji dealing the damage on to this Leomord. Kung ang Leomord ay may extra armor or physical defense in the early stages, kayang-kaya siyang tunawin ng isang Farsa at yun yung nakita natin. And syempre, props kay Kyle with the Soul Saver to finish it up. 2,000 gold lead para sa Falcons. Sinabi natin na kapag nag-snowball itong composition na to, magiging unstoppable, and I think Twisted Minds, disaster na nangyari. First 2 minutes pa lang. Grabe no, pinag-uusapan natin kanina na para bang gustong iparamdam ng isa't isa na kaya nilang lumaban sa early despite na pang late game yung lineup ng Falcons. Ibang klase din yung kiting na ginawa nila doon, especially for flop. Akala nga natin lalamang na yung Twisted Minds sa pwestuhan, pero nabaliktad ba ng Falcons yun kanina. But definitely for Twisted, especially for Sean, ano kaya yung mga na-envision niya dito? Ano ba yung ultimate na pinakamaganda niyang kopyahin? At this point, tingin ko para sa first 12 minutes, Farsa Ultimate yung kanyang pwedeng talagang pagtutukan dito, lalo na kung mako-combo nila. It's one thing to really copy that Feathered Airstrike, pero it's another para i-combo siya with his teammates. Tingin ko kanina nagkaroon ng konting over-aggression kami na from Twisted Minds. Hindi kumonekta yung kanilang mga skills. Tingin ko, meron pa silang fighting chance as long as ma-coordinate nila yung kanilang mga abilities. Mas maging maganda sana no, yung wombo combo nila dito kasi kanina yun nga, nahatak sila ng Falcons. Meanwhile, para kay Kuya Ogwen, inaalalayan niya na si Super Marco, mukhang nagre-ready na talaga agad. Dito ang Team Falcons sa Turtle. Hinopya ni Sean yung Mountain Shocker. Definitely malaking bagay to for the vision, pero paano yung vision kung hindi sila makakalapit? Wala talagang ibinibigay na espasyo dito ang Team Falcons, and that is gonna be a free turtle para sa kanila. The Feathered Airstrike! Naku po! Inantay ni Haji, akala niya gagawa ng move itong si Sean, pero makakauwi naman safely. But again, that's a free turtle. Turtle, hindi na nakalaban dito ang Twisted Minds. Smartly, mas maganda mag-farm na lang din. Pag na, eto na yung problema para sa kanila at meron silang Leomord, pati na rin yung Claude, na kailangan din naman ng farm bago pa makapalag. And eventually, itong si Lanzo magiging manlalambot na to. Buti na lang na nakakuha pa siya, nakapondo muna na kanyang item. Gustong-gusto ko tong Dominance Ice pick up mula dito kay Lanzu, which will allow them na makontra kahit papano ang sustain ng Alice. But the problem still remains. Mamaya, magiging problema na yan. Ngayon, tingin ko, ang magiging focus na para sa dalawang teams ay itong gold lane. Nawala na yung strength ng Twisted Minds in the early stages, so kailangan na nilang pagpuhunan at pag-investan itong Claude. You can see yung map movement sa Twisted Minds nasa bandang kanan na to kind of help itong si Owl. Alalay muna kay Owl. Kailangan muna ditong tumaba ng Claude. Patabain din actually si MP The King. At tila ba iiwas muna talaga dito ang Twisted Minds sa mga kaguluhan. Pero paano kayo iiwas kung yung mismong Falcons yung naghahanap ng gulo? Tapos mukhang iipit pa ata dito. Papasok ba itong si Flap? Pero hindi nila itutuloy. Pasag-tore lang. Yun lang ang kanilang goal. This time around, parang nararamdaman ko na parang inuunti-unti lang ng Team Falcons eh. Wolf, anong ginagawa ng Falcons dito? Kasi sabi natin, pang late game pa sila, pero sobrang linis na nagiging galaw nila dito at hindi pa sila doon tapos. Si Kaloy nakakaramdam, kailangan niya manalangin para bumalik ang kanyang buhay. Posible rin naman na umuwi siya, pero ngayon, naghahanap din naman kasi yung Twisted Minds PH ng right opportunity na makabawi sila. And this turret, if this gets destroyed, at least may nakuha sila in return. Ang hinihintay ng Falcons, magkaroon ng mispositioning mula sa Twisted Minds. So hindi naman din sila nagbabato na kanilang lead na meron ngayon. There's no reason for them to overly dive against Twisted Minds. As long as nakikip nila yung pressure, yun ang kailangan nilang gawin. Feathered Airstrike laban sa Feathered Airstrike ang ating natunghayan. Pero Sean, may ultimate na naman. Maaaring kunin ng IMU. This is gonna be a turtle dance again and again. But the question is, gusto bang makipagsayawan ng Twisted Minds? Parang hindi hata kasi nandun yung vision. Nakita nila malayo si MP The King. Sumisilip lang si Kaloy pero alam ng Falcons na hindi na lalaban ang Twisted Minds. Talagang gusto muna magpondo ng Twisted Minds dun sa kanilang gold laner. Samantalang sila Flap, together with Ogwen, gusto nilang madaliin itong laban na to. The only way para
makapalag ang Twisted Minds is if makapag-farm itong si Owl na kanyang Trinity and eventually ang Winter Crown. Kasi hindi katulad ng normal na mga games na makakuha siya ng Wind of Nature. This time, ang daming pwedeng dumamage sa kanya. Pokes are happening here from both teams. Cannot expect na mag-overextend dito ang Falcons unless yun nga magkamali ng pwestuhan dito ang Twisted Minds. Pero parang ano kasi, no, disiplinado talaga ang Team Falcons. And nakita natin kanina, tinry ng Twisted Minds na umamba pero nag-mamba out agad ang Falcons. And look at that, sobrang linis ng galaw nila dito. Hindi sila uma-action kapag alam ng Falcons na wala silang makukuhang objective. Getting the turret on top, talagang iniisa-isa nila. May proseso silang sinusunod dito para tapusin yung laban. Kasi pag pumalag din sila, tapos may nadali sa kanila dun mula sa Twisted Minds, lalo lang makakahabol. Kaya tama nga naman, it makes sense para sa ginagawa ng Falcons ngayon. Inaantay nila yung cooldown. Kung kailan lang available yung skills, pag ready sila to commit, tsaka lang sila mag-all in. Pero if not, kuha torre, control ng waves, nakaw ng resources, again and again, yun lang yung ginagawa ng Team Falcons. Problema sa lead na meron dito ang para sa Twisted Minds most specifically 4,000 gold to. So pansinin natin in the past 5 minutes, hindi nagkakaroon ng mga kills sa dalawang teams at hindi rin umaangat ang lead ng Falcons. Kaso nga lang, pagdating ng pinaka-importanting laban sa First Lord fight, it's impossible para makahabol ang Twisted Minds when it comes to the farm. Tatlo magiging item nitong Yisun Shin pati nitong Suyu. Grabe din yung mga pokes. Ibang klase yung tapang dito ni Haji, ni Ogwen, ni Flap. Kasi yun nga, alam nilang wala pang papatay sa kanila ngayon. 9 minutes in, kulang pa sa item si Owl. Hindi enough yung pagkopyang Feathered Airstrike kasi wala ding pang hold, wala ding pang lockdown dito ang Twisted Minds. Samantalang yung Falcons, meron silang capability na ibuhos lang ng ibuhos. Tansahin lang kung kaya nilang pumitas. At ngayon na merong Lord, may vision pa, kalahati agad ng buhay ni Kaloy. Kailangan niya na ulit manalangin. Kakayanin ba yun ang tanong? Pag nag-decide ang Falcons na mag-commit sa kanya, maaari nga siyang mabigyan. Pero napaka-helpful talaga nung Mountain Shocker na ginagawa-gawa lang ni Super Marco ng paulit-ulit na kung saan nagiging susi kung bakit sila nakakuha ng ganitong klase ng mga objectives. Pero sa may patay taas, Golden Hour, Ogwen will manage to get a kill. Pero kapalit nito ang kanyang buhay, pero worth it yun para sa side ng Falcons. Lord plus a kill, plus a turret onto the mid. Talagang mas nakukuha nila yung mga gusto nilang kunin. Malupit pa dito, hindi nila kailangan depensahan yung bottom lane na ilang si Owl dahil sa mga movements ng Falcons at sobrang bilis din naman ang pag-take ng Lord. Kaya naman walang trade para sa Twisted Minds dun sa may bottom. Kadalasan kapag binibigay yung First Lord, at least makakuha ka dun sa opposite lane ng isang tore. But Owl, yun pa rin, ginugutom sa ngayon ng Falcons lamang na ng 1,000. Itong Yisun Shin na katapat niya. And then Ogwen, worth it nga naman talaga na makakuha na ng 1 kill because that meant that Falcons, freely nilang makukuha yung tore sa gitna. Makapakuha sila ng Lord at mas marami pa sila makukuha pang objectives dito. Pwede nating expect na lalaki pa ang lamang ng Falcons. Tsaka yung stack ng Thunderbelt ni Ogwen dito ay talagang tumataas habang tumatagal yung laban. Again, gusto ng Falcons tumagal din yung laban kasi sila din mismo matindi yung potential sa late game. Look at Ogwen, ibang klase talaga yung mastery niya agad dito sa hero na to. Wala mang ka-combo, pero nagagawa niya yung trabaho niya. Pero kung lalaban ang Twisted Minds, Papasok na ang Twisted Minds pero yung Golden Hour naman ang pumigil dito kay MP The King. But that is gonna be a kill onto Kaloy. Nandito na ang mga miyembro ng Team Falcons and they will get another kill. Pero MP The King hinahabol dito Super Marco. Hindi nga lang siya magiging matagumpay dahil nandito nakaharap si Ogwen kasama si Flap. And MP The King is low and he will go down. Pero nagsama pa siya ng isa sa hukay and Ogwen as well. Pero Team Falcons pa rin ang nanaig sa pagkakataong ito. 1 of 4-3 at mukhang hindi pa doon magtatapos. Ito ba yung round 2? Sumisilip na naman ang Team of Falcons pero mukhang nagdesisyon na ang Twisted Minds na kailangan muna nating kumalma. Hindi pwedeng lumaban tayo ngayon. Yeah. Di na kailangan mag-overextend. In that team fight, Twisted Minds, pansinin natin, maganda na yung idea. Tingin ko, tama na lumaban dun sa mga moments na yun. It's just that luging-lugi sila sa gold. Ang daming nakapiso dito mula sa Falcons at nakawala pa nga. Props na rin syempre sa high IQ play mula dito kay Haji na tumalon at lumipad. Papunta dun sa may kabilang side ng mapa, kabilang game para naman makaligtas dun sa unang talon ng side ng Twisted Minds. Kulang lang talaga sila sa damage ng mga time na yun at na-outplay pa ni Flap ang buong Twisted Minds. Nung
tumalon at nag-dive ang mga members ng Twisted Minds. Minake sure ni Flap na meron siyang flicker, Throne of Ruin para pigilan yung supplementary damage. Kaya naman hindi din natapos ng Twisted Minds ang kanilang mga kills. In fact, isa lang ang napatay nila doon at that was even an overextension. Great plays coming from Falcons. Napakalinis na kanilang pag-disengage. At ang ganda rin ng fact na hindi sila nag-overextend over Twisted Minds. That's why they're leading by a lot right now. Disiplina, tapos malinis na proseso, malinis na sistema para tapusin at palakihin palalo ang lead na meron sila. 8k gold lead na ang hawak dito ng Team of Falcons and Twisted Minds. Oo, meron ng Trinity si Owl at medyo sumisilip. Tinatry na nilang lumaban dito. Pero ang tanong kaya ba nilang pumuntes dito sa isang Lord? Mukhang i-give up din to ng Falcons. This is gonna be a long Lord dance para sa dalawang teams. Parang may plano dito ang Team Falcons na paangatin muna yung minion wave onto the opposite side para meron silang room dito na makipagsabayan and they can decide maghihiro pa tayo o mag-o-objective. Pero as of now, waiting game talaga. Inaantay nila may mag-react doon sa top side. Yun yung napapansin ko lang. Nag-aantayan sila dito kung sino bang may mahuhuli. Yung tapang ni Ogwen, tapang ni Flap, tinetesting din nila kung meron na bang kayang tumunaw sa kanila dito. Meanwhile, si Kaloy, tinry niya ding sumilip pero siya din kasi yung nangangaray kalahati ang buhay ng Lord. Kung hindi yata kayang lumaban dito ng Twisted Minds. Wala talaga. Ibang klase rin yung harang dito ni Flap tsaka ni Ogwen. Hindi makapenetrate ng Twisted Minds. At mukhang may ipit pa dito ang nag-iisang Kaloy. And wala na ata siya kawala pero mukhang kakayanin pa nila. Gagawa sila play. That is gonna be the Phantom Steed. Biyo sa Cow Fall Town. Kaso nga lang sila so magiging kapalit. Hinahabol pa rin dito ni MP The King ang mga miyembro ng Team Falcons sa may bandalikuran. Pero si Flap ang humaharap. Sinasalo ang damage mula sa apat. Pero walang malakas sa apat at si Owl gumagawa na nga ng moves pero hindi pa rin naman magiging sapat. Pero after all, ngayon masasabi nating nanalo na ang Twisted Minds Philippines pagdating doon sa team fight na yun. Big credits to Sean. Kinopia yung Throne of Ruin, hindi yung Feathered Airstrike. Kaya naman, after na mag-initiate on with the Golden Hour onto Kaloy, may punishment agad. And even when Lansu died during that moment, mas maganda naman yung naging resulta dito para sa Twisted Minds. Taking out both Kyle and Flap. Say what you will about Twisted Minds. Kapag usapang coordination sa team fights at mga shot calling nila, they're on the same page. Ito naman talaga yung commendable sa squad na to. Still, malayo pa yung kanilang kailangang habulin. But the fact na nakakapalag na sila, this gives you that trust na kayang lumaban ng Twisted Minds sa susunod na objective. Especially yung damage output ni Owl, nararamdaman na talaga natin. Natutunaw na si Flap kanina. Yung pagharap ni Flap, hindi na basta-basta nagiging enough. Nagiging ano na dito, no? Nagkakaroon na ng tapang ang Twisted Minds. And at the same time, gusto ko lang i-point out ulit yung sinabi ni Wolf, yung coordination na meron dito yung Twisted Minds. Ang laki nung adjustment nila dun sa nakita nating attempt mula sa baba kanina, dun sa nangyaring teamfight ngayon. So for Falcons, parang kailangan nga yata talaga nilang matapos to. Pero ang tanong, paano nila tatapusin to ng mabilisan? Yun nga kasi grabe rin yung puso ng Twisted Minds. Kung mapapansin natin kanina, after nung Golden Hour, akala natin mabibigyan si Kaloy, pero ready pala sila dun. So pagdating dun, pag minay-check natin yun, hindi buhay ako. Yun yung shot call ni Kaloy dun di ba? Palag, G. Of course, syempre nagkaroon na rin, nakita natin nagka-item na itong session. Yung Lightning Truncheon na pinili niya, na parang na maganda yung application kapag nakita natin na ginamit niya yung Throne of Ruin. Lalo na pag nagdikit-dikit na yung mga members ng side of Falcons. Ang masasabi ko lang din dito para sa Falcons, masakit din sila pagdating ng late game. So, you also still have to be careful about the team fighting even if you're Twisted Minds. Lumabas nga din yung damage death rankings natin dito. And medyo na-surprise ako na ang pinakamataas si Ogwen. Diba kasi siya yung umaharap tapos nagpo-poke lang siya dito. Basic attack, pastak lang ako ng Thunderbelt. So, doon din natin makikita na kaya siya yung mataas. Kasi nga, siya yung lumalapit HP-based true damage din kasi. Sobrang aktibo niya sa mapa no? Kung mapapansin mo, sobrang likot niya. Parang same concept sila actually ni Kaloy with the Khalid. The difference is, si Kaloy, meron kasi siyang pabalik buhay. Pero talagang siya yung pumupronta ng paulit-ulit Yun lang yung napapansin ko. Parang Kaloy versus Ogwen, paulit-ulit. Patapangan. Tapos, parang sino mainip talo. Ayun nga. Tapos ang nakakatakot pa kay Ogwen, pag lumaban si Kaloy,
may pang picture kasi, may pang stop ng time eh. oo. Diba? So medyo Delix talaga, tulad nung ganun. Pero airstrike, ginamit na just to poke the Uy, members of sinusuk- Twisted, pero lalaban yata sila. Papasukin niya dito si Haji pero mukhang makakalipat pa naman palabas. Pero napakaganda na golden hour coming in from Ogwen. Nakabang na ang mga miyembro dito ng Team Falcons. Kakayanin ng Toronto Twisted Mind and they will get the kill. Ogwen will fall down. Pero si Alden na magiging kapalit. Low on HP ang mga miyembro. Coming in from both teams. Pero mukhang mananaig ang Team Falcons. Si Kaloy ang matitira. Shot call ng Team Falcons pumunta na sa mid lane. Instead of taking the Lord, mukhang ang shot call ay endable. Pero kaya-kayanin mga ba ni Kaloy, dedepensa siya. Wala siyang kahakapit bisig. Mukhang mag-all-in na ang Team Falcons and they will try to end this right here and right now. At wala silang planong patagalin pa. Team Falcon takes game 1. Isang team fight lang ang kinailangan at talagang lalayag ang pag